Bureau of Customs sinuspindi ang e-travel QR code scanning sa mga pasaherong dumarating sa Pilipinas. Kagaya noon na dire-diretso na lang palabas ang mga pasahero na nothing to declare. Dahil ang ginawa nila ay iniisa-isa nilang iskanin ang QR code ng mga pasahero, mapa-Pilipino man or dayuhan. Kaya nagdudulot ito ng mahaba or pagbigat ng pila. Pero ngayon ay inalis na nila ito. Hindi na nila kailangan iskanin ang lahat ng e-travel QR code ng lahat ng mga pasahero na dumarating sa Pilipinas. Ang daraan lang dito is yung mga pasahero na may kailangang i-declare. Isa ka ba sa mga madalas magbiyahe at nayayamot kapag galing sa ibang bansa dahil kailangan mo pang idaan sa ikalawang security screening ang mga bagahe na dala mo kapag dumarating ka sa paliparan? Ang iyong mga alalahanin ay matutulukan na dahil sinuspindi na ng Bureau of Customs ang QR code scanning para sa mga pasaherong dumadaan sa green lane sa mga paliparan bilang hakbang para mapabilis ang proseso at maiwasan ang mahabang pila sa arrival area. Si Cherry Light magbabalita. Simula ngayong Agosto 14, 2025, hindi na kailangang i-scan ang QR code ng mga biyahero sa green lane o yung mga walang idedeklara na goods o currency. Pero mananatiling obligado ang QR scanning at karaniwang customs clearance para sa mga nasa red lane. Kabilang ang mga may something to declare at iyong napili sa pamamagitan ng random, reasonable o intelligence-based assessment. Ayon sa BOC, ang hakbang na ito ay tugon sa mga reklamo ng publiko hinggil sa mabagal na daloy ng pasahero sa customs arrival area. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na mananatiling prioridad ng BOC ang seguridad ng bansa habang pinapadali ang proseso para sa mga biyahero. Layunin ng hakbang na ito na hindi na kailangang pahirapan ang mga dumarating na pasahero, kundi mas mabigyan ng kaginawaan ang mga biyahero sa sandaling sila ay dumarating sa paliparan. Diba meron diyang something to declare, nothing to declare. Yung mga nothing to declare, dire-diretso na sila dapat. Yung merong mga dapat i-deklara na kailangan natin makuha na ng buwis, yun yung mag-QR code sila. 90+% ng mga bumabiyahe naman, walang dinideklara yon. Huwag din anyang kabahan ang ating mga kababayan at mga sangay ng gobyerno sa usapin ng seguridad. Dahil sa bagong hakbang na ito, tiniyak niya na hindi maapektuhan ang tinatawag na border control, lalo na sa pagsugpo ng mga iligal na droga at iba pang ipinagbabawal sa paliparan. Dahil yan ay kaya natin gawin sa pamamagitan ng profiling, intelligence work, plus meron tayong mga x-rays naman na nandun sa pagpasok, pagbaba ng aeroplano, yung mga kargamento na idadaan niya sa x-ray at magaganda ang ating x-ray machines. Dagdag pa, Nepomuceno, ang impormasyon na ibinibigay ng mga pasahero sa e-travel pass ay iyon din naman ang pumapasok sa dating pila para sa QR scanning sa green lane. Kaya wala rin anyang mawawala maliban sa ikalawang pila ng mga pasaherong wala namang dapat ideklara. Sa datos ng Manila International Airport Authority, mayroong 27 milyong pasahero kada taon ang dumarating sa NAIA. Pinag-aaralan na rin ng ahensya habang nakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration kung dapat na bang permanenteng alisin ang ikalawang pila para sa QR scanning sa mga dumarating na pasahero mula sa ibang bansa. Mas mabilis na ang pagproseso sa bawat pasahero sa mga paliparan dahil simula na ngayong araw ang suspensyon ng QR code system sa pagdedeklara ng taxable goods sa mga pasahero. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Nakaranas ka na ba ng matagal at mahabang pila sa mga paliparan kapag pabalik sa Pilipinas? O kaya ay paulit-ulit na pagsascan ng QR code sa airport?
Ngayon, mababawasan na ang prosesong ito dahil sinuspindi na ng Bureau of Customs ang QR code system para sa pagdedeklara ng taxable goods ng mga inbound passengers. 90+% ng mga bumabiyahe naman, walang dinideklara yun. So hindi na natin kailangan pahirapan. Sa halos lahat ng bansa, tayo lang yung merong ganun. So makikita nyo, naghumahaba yung pila doon, nakakahiya doon sa ating mga bisita at nakakahiya din sa ating mga kababayan na dumarating. Ang siste, kung dati kinakailangan pang 2 beses na mag-scan ng lahat ng pasahero ng QR code para sa customs counter, ngayon kung wala namang bitbit na taxable goods ay diretso na lang sa green lane at maaari nang agad na makakuha ng kanilang bagahe. Makakatipid ito ng 15 hanggang 20 minuto na pagpoproseso sa bawat pasahero. Merong idideklara na meron silang hawak na dapat masingil ng pamahalaan natin. Diba meron diyang something to declare, nothing to declare. Yung mga nothing to declare, dire-diretso na sila dapat. Yung merong mga dapat ideklara na kailangan natin makuha na ng buwis, yun yung mag-QR code sila. Tiniyak naman ng customs, hindi ito pagluluwag ng border control sa mga paliparan. Hindi rin ito magagamit para magpuslit ng mga kontrabando dahil dadaan pa rin naman sa x-ray machines ang lahat ng bagahe at alam din nila kung may misdeclared, undeclared o kahit illegal na ipinupuslit ang isang pasahero. Yan ay kaya natin gawin sa pamamagitan ng profiling, intelligence work, plus meron tayong mga x-rays naman na nandun sa pagpasok, pagbaba ng aeroplano, yung mga kargamento na idadaan niya sa x-ray at magaganda ang ating x-ray machines. Agad namang ipinatupad ng customs ang suspensyon ngayong araw. Take note guys, para sa mga nagtatanong, lalo-lalo na sa mga kababayan nating OFW, na kung mga basic pasalubong lang ang nakalagay sa inyong maleta na palagi nyo namang dinadala pa uwi sa Pilipinas, ay hindi nyo yan kailangan i-declare. Pero kung may currency kayo or pera na dala pa uwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa, na kung Philippine peso na 50,000 pesos pataas, at kung US dollar naman or any foreign currency na may katumbas na 10,000 US dollar pataas, ay kailangan nyo itong i-declare. Pero kung 10,000 US dollar pababa at 50,000 pesos pababa, ay hindi na ito kailangang i-declare. Papalabas po ng bansa, bawal po tayo maglabas ng sarili nating pera, yung Philippine peso, ng mahigit sa 50,000 piso. So 50,000 po. Hindi po kayo pwede maglabas ng more than 50,000 pesos ang sarili nating pera. Magkano po yung pwede niyong ilabas, depende na po yan dun sa mag-a-accept na bansa. Universally po, ang limit po para dapat i-declare is more than 10,000 US dollars. Pareho din po yan ang pagpasok nyo dito. More than 10,000 US dollars, pagpapasok po kayo, balik kayo dito sa ating bansa, ng any form of currency, basta equivalent po ay lalampas sa halaga ng 10,000 dolyar, kailangan nyo po i-declare. Again, declaration po ang requirement po. Wala pong limit sa kung ano yung pwede nyo ipasok. Ang batas po, ang sinasabi, kailangan nyo lang po i-declare. Kasi mahigit po sa 10,000 piso, kailangan na pong bantayan ng ating mga otoridad kung saan nyo gagamitin yung pera yun, para po hindi siya magamit sa kahit anong illegal na paraan dito sa ating bansa. Kaya kailangan po i-declare para po masundan yung paggamit nito ng ating mga otoridad. Outbound ma'am yun po. Ang restriction po ay 50,000 pesos natin, no? Nasa sarili natin currency. Bawal nyo pong ilabas. Kung may denomination po na iba, tinatanggal natin, sinususpindi natin yung pangalawa. Ang dahilan dyan upang maging mas maluwag at mas madali sa ating mga bumabiyahe yung pagpasok sa ating bansa. Tandaan natin, yan ang first impression ng lahat ng ating mga bisita. Sa halos lahat ng bansa, tayo lang yung merong ganun. So, makikita nyo, naghumahaba yung pila doon, nakakahiya din sa ating mga bisita at nakakahiya din sa ating mga kababayan na dumarating. Ang tinatanggal natin, yung pangalawa, sinususpindi natin. Ngayon, doon sa pangalawa na yun, meron kasing yung mga bumabiyahe, no? Tulungan nyo kami paliwanag, ano? Yung merong idideklara
na meron silang hawak na dapat masingil ng pamahalaan natin. Diba meron dyan something to declare, nothing to declare. Yung mga nothing to declare, dire-diretso na sila dapat. Yung meron mga dapat ideklara na kailangan natin makuha na ng buwis, yun yung mag-QR code sila. Ngunit kung ang pera nyo ay nasa bank account nyo kahit pa milyones pa yan, ay hindi nyo yan kailangan i-declare. Dahil guys, ang tinutukoy lang na may limit is yung cash on hand or yung pera mismo na dala-dala nyo sa inyong pag-travel. At take note ulit guys na lagi pinapaalala ng mga airlines na wag kayo maglalagay ng mga valuable items sa inyong check-in baggage. Kagaya ng pera, alahas at iba pang mga mamahaling gamit. Dahil pag nakalagay yan sa inyong check-in baggage ay pwede yung mawala at pwede yang nakawin. Kaya ang pera, alahas at iba pang mahalagang bagay, lalo na't kung ito'y mamahalin, ay dapat nasa inyong hand carry baggage.